Pag nagbubuhat tayo ng mabibigat na bagay gamit ang wheelbarrow, nagpuputol ng kahoy gamit ang axe, o gumagamit ng bike para makarating sa school, may napapansin ba kayong pagkakapareho? Lahat ng ito ay gumagamit ng machine para mapadali ang trabaho natin. Pero paano nga ba gumagana ang mga to? At paano makakatulong ang kaalaman natin sa motion sa pagdisenyo ng efficient na machines? So alamin natin sa lesson na to, grade 11 learners. After ng video lesson na to, inaasahan na maiintindihan nyo kung paano ginagamit ang kaalaman natin sa motion sa machines. Paano natutukoy kung efficient ang isang machine at paano kayo makagagawa ng sarili nyong prototype. Ang machine ay anumang kagamitan na tumutulong para mapadali ang trabaho. Hindi nito inaalis ang work na kailangan gawin, pero binabawasan nito ang effort na kailangan nating gamitin. So ano nga ba ang motion? So ang motion ay ang pagbabago ng posisyon ng isang object kaugnay ng isang reference point habang lumilipas ang oras. So halimbawa, kung nakatayo ka sa gilid ng kalsada at dumaan ang isang bisikleta, nagbabago ang posisyon ng bisikleta relative sa iyo. Kaya masasabi nating gumagalaw ito. Samantala, ang rotational motion naman kapag umiikot ang isang bagay sa paligid ng axis nito. Tulad ng gulong ng bisikleta, electric fan, at gears sa mga makina. So may anim na pangunahing simple machines na ginagamit bilang building blocks ng mas komplikadong machines. Halos lahat ng modern machines ay kombinasyon lamang ng mga simple machines. Ito ang mga examples ng simple machines. Makikita natin ang simple machines sa araw-araw. Kahit ordinaryong tools sa bahay ay gumagamit ng physics principles upang mapadali ang trabaho. Kapag pinagsama-sama ang dalawa o higit pang simple machines, nagiging compound machines. So halimbawa, ang bisikleta ay gumagamit ng wheel and axle, gears at levers. Sa isang bisikleta, sabay na nangyayari ang translational at rotational motion. Umaandar pasulong ang buong bisikleta habang umikot naman ang mga gulong at gears. Isa sa mga sukatan ng effectiveness ng machine ay ang mechanical advantage. Kapag mataas ang MA, mas kaunting effort ang kailangan upang makagawa ng malaking output force. Isa-isahin natin ang mga properties ng machine that makes it efficient. Ang unang katangian ng efficient machine ay ang kakayahan nitong mabawasan ang friction. So tandaan natin na ang friction ay ang pwersang kumukontra sa galaw. Kapag mataas ang friction, mas maraming energy ang nasasayang bilang heat. Halimbawa, ang kadena ng bisikleta ay nilalagyan ng oil para maging mas madulas ang paggalaw nito. Dahil dito, mas kaunting effort ang kailangan ng rider para paandarin ang bike. Kaya sa engineering, mahalagang bawasan ng friction para mas efficient ang machine. Ang pangalawang katangian ay ang pagbabawas ng energy loss. Hindi lahat ng energy na inilalagay natin sa machine ay nagagamit ng buo. Halimbawa, kapag gumagamit tayo ng electric fan, may bahagi ng electrical energy na nagiging init at tunog. Ang mas efficient na fan motor ay mas maraming energy ang nagagamit para sa pag-ikot ng blades at mas kaunti ang nasasayang bilang init. Ang isang efficient machine ay nagbibigay ng mas malaking useful output. Ibig sabihin, mas marami itong natatapos na trabaho kumpara sa effort na inilalagay natin. So halimbawa, sa paggamit ng pulley system sa construction site, mas madaling maiaangat ang mabibigat na materyales. Sa parehong effort ng tao, mas malaki ang nagagawang trabaho ng machine.
Hindi lamang pagiging mabilis o malakas ang sukatan ng efficiency. Mahalaga rin ang na matibay at ligtas ang machine. Halimbawa, ang wheelbarrow ay isang compound machine na karaniwang ginagamit sa construction at gardening. Kapag gawa ito sa matitibay na materyales at may maayos na gulong, kaya nitong magdala ng mabibigat na karga ng ligtas at hindi agad nasisira. Dahil dito, mas efficient itong gamitin sa mahabang panahon. Isa pang mahalagang katangian ay ang pagiging madaling gamitin nito. Ang machine ay ginawa upang tulungan ng tao, kaya hindi dapat ito masyadong komplikado. Tingnan natin ang wheelbarrow. Dahil sa kombinasyon ng lever at wheel and axle, mas madaling maililipat ang mabibigat na karga para sa pagbubuhat nito direkta. Mas kaunting lakas ang kailangan, kaya mas efficient ito. Measuring efficiency. Paano naman natin nalalaman kung gaano ka-efficient ang machine? Ginagamit natin ang efficiency formula. Kung 100 joules ang inilagay natin, energy at 80 joules lamang ang naging useful work, ibig sabihin 80% efficient ang machine. Tandaan, walang machine na 100% efficient dahil laging may energy loss dahil sa friction at iba pang factors. Bago kayo magsimula ng paggawa ng prototype, narito ang ilang tips na ginagamit mismo ng mga engineer sa pagdidisenyo ng machines. Una, alamin muna ang problemang gusto niyong solusyonan. Tandaan, ang magandang design ay laging may malinaw na purpose. Halimbawa, gusto mong maglipat ng libro nang hindi gaanong napapagod. Pangalawa, piliin ang tamang simple or compound machine. Kung kailangan mong magbuhat ng mabigat na bagay, maaaring pulley ang gamitin. Kung kailangan namang itong itulak pataas, maaaring inclined plane o ramp ang mas angkop. Pangatlo, isama ang concepts ng translational at rotational motion. Tanungin ang sarili, ano ang gagalaw? Maiikot bang bahagi? O may bahagi bang uusad mula sa isang lugar patungo sa iba? Pang-apat, maging resourceful sa pagpili ng materials. Hindi kailangan mamahalin ang gagamiting kagamitan. Maaaring magagandang prototype ang nagagawa gamit lamang ang cardboard, popsicle stick, plastic bottles, at iba pang recyclable materials. Panglima, isipin ang efficiency ng machine. Mas kaunting effort ba ang kailangan? Matibay ba ito? Ligtas bang gamitin? Natatapos ba ito sa inaasahang gawain? Pang-anim, gumawa muna ng sketch bago mag-build. Katulad ng mga tunay na engineers, mas madaling makita ang posibleng problema kapag may drawing o blueprint muna. At panghuli, huwag matakot mag-test at mag-improve. Ang prototype ay hindi kailangang perpekto agad. Ang mahalaga ay natuto kayo sa bawat pagsubok at napaganda nyo ang inyong design. So balikan natin ang mahalagang konsepto na natutunan natin sa lesson na ito. Una, natutunan nyo na ang motion ay ang pagbabago ng posisyon ng isang bagay relative sa isang reference point habang lumilipas ang oras. So napag-aralan din ang dalawang uri ng motion na mahalaga sa machine design. Ang translational motion ay ang paggalaw mula sa isang lugar papunta sa iba, habang ang rotational naman ay ang pag-ikot ng isang bagay sa paligid ng axis nito. Nalaman din natin na ang simple machine tulad ng lever, pulley, wheel and axle, inclined plane, wedge, at screw ay tumutulong upang mapadali ang trabaho. Kapag pinagsama naman natin ang dalawa o higit pang simple machine, na bubuo ang compound machine gaya ng bisikleta at wheelbarrow. Bukod dito, tinalakay natin ang mga factors that make
machine efficient. Ang efficient machine ay may mababang friction, counting energy loss, mas malaking useful output, matibay, ligtas, at madaling gamitin. At sa huli, natutunan natin na ang engineer ay gumagamit ng mga konseptong ito upang makagawa ng prototype. Ang prototype ay isang unang modelo na sinusubukan at pinapahusay bago gumawa ng final product. Kung bibigyan ka ng pagkakataong magdisenyo ng isang machine para makatulong sa iyong paaralan o komunidad, ano at paano nito mapapadali ang trabaho ng mga tao? So pag-isipan nyo yan dahil ang susunod na mahusay na imbensyon ay maaaring manggaling sa isa sa inyo. So thank you so much and God bless everyone.